Okay, so usapang determinacy tayo, ano. So, engineer, sabi sabi nung isang estudyante, bakit nung una nag-determine kami ng determinacy ng structure, yung support reactions ang kinukuha namin. Bakit ng bandang uli, pati sa members, pati yung unknown ng members, kailangan mo na. For example, ang una, yung reaction lang, no? So, 3 equations lang yan. Kasi hindi ka lumalagpas ng 3 unknowns, determinate na yung structure mo. Ngayon, bakit doon sa mga later topics, yung unknowns mo sa pag-determine ng determinacy, dumami kasi pati yung mga internal stresses, unknowns na rin yon. Okay, tapos kailangan mo na rin alamin yung available equations mo sa mga connections. Okay, kasi yun yung babangga mo dun sa sa members mo eh. So, bakit ganun? Di ba nakakalito? Kailan namin malalaman kung determinate yan? Yung mga sample mo nung unang problem, trust din naman. May sample ka rin naman na trust. Meron ka rin namang sample ng mga frames. Pero nung una, bakit yung yung reactions lang yung pinagbabasihan? Nung una kasi, pinagbabasihan lang natin. I mean, make sure lang natin itong structure natin is a rigid body. Okay, so ang make sure lang natin is kaya siyang pigilan ni support para mag-move. So, magiging equilibrium siya, no? Equilibrium. Kaya naalam din natin kung internally stable yan. Stable. Yun nga kasi. Kino-consider natin to as a rigid body. Okay, internally stable, ibig sabihin, kahit alisin mo itong mga supports na yan, kaya i-carry nitong structure na to, yung sarili niya. Its own weight, kahit nawala yung support. We just put the support to keep it in equilibrium. So, kahit na apply mo ng force yan, hindi gagalaw. So, bakit at the later subjects, bigla-bigla na lang, kasama na yung internal stresses, kailangan mo na lang ng equations given dun sa connections natin. Tapos, minsan, meron ka pang internally unstable na structure. Merong mga internal rollers, diba? May internal rollers, internal hinges. So, internally unstable yung mga yun, madalas. Okay, so dadagdag ka na naman ng equation dyan. May equation ka na naman bago dyan. So, ang dahilan nun kasi, ito, tinatawag nating external determinacy. Okay. Tapos, yung sa loob naman, yung marami, yung binibilang mo yung members mo. Tapos, ay babangga mo kasama dun sa equations. May available equations ka sa plane frame o sa plane truss na 3 equations. Right? Plus, equations mo sa connection. Plus, pag meron kang internal, pag meron kang internal rollers o hinges, o yung tinatawag nilang equations of conditions. Okay. Tapos, ibabangga mo yan dun sa reactions plus yung internal stresses. Internal stresses or internal load ng member mo. So, yung trusses mo yun, yung member ng truss mo yun. So, yung dahilan doon kung bakit kailangan mo yun, kasi yung tawag naman dito sa part na to, ito mismo yun 3 equations, actually combined na to, kasama na yung external sa internal. Pero kaya sinama to kasi ito yung tinatawag mong internal determinacy. Okay, so in-ensure naman ito na kahit na rigid na yung body mo, may connections pa rin dyan. So, in-ensure pa rin yan hindi maghihiwa-hiwala yan, that they will still be in equilibrium. Okay?
Ayan, yun lang naman yun. So, pag-usapan natin yung actual determining ng determinacy. I mean, to answer kung determinate yung isang structure. Yung sa mga next videos natin. So, ayan, ito muna. So, sa mga nalilito dyan, ayun, yun yung reason na, no? So, Civil Math PH, pag natulong to, alam niyo na ang gagawin. Thank you.